Ayun, good morning. Okay, so ang topic natin ngayon para sa video na to ay about interfaces. So ano ba sabi dito? An interface is a collection of related abstract public methods. It can also contain default methods, static methods, and constants declaration. So kasi last time sa mga module natin, nauna yung wait lang. Hmm. So, para sa pre-final, meron tayo abstract classes and interfaces. So, si interface po ay abstract classes din naman, no? Yan, abstract public methods. Okay, so, dito, testing natin. So, try tayo ng abstract class. Abstract class. Person na lang. Okay? Ayan. So, pag sinabi nating abstract class, so, ibig sabihin, natatago siya dun sa dito sa public static void main. So, hindi siya directly makikita. Ganun. Okay, same lang naman din nung sinabi ko nung last meeting natin. So, try tayo. Abstract void name. Ayan, yun na lang. Ayan. So, this is an example of abstract class. Meron kasi siyang abstract na keyword. And then, this is an example of abstract method. So, nakikita natin ang kaibahan lang naman niya. So, meron lang siya na abstract na keywords. Pero, ano ba talaga yung ginagawa nung abstract keyword na yun? So, unang-una mapapansin nyo, ang abstract method ay walang body. Wala yung ganito. Yung ganyan. Yung naka-enclose sa curly braces. Tapos yung code dito. 'Di ba? Yan. So, bigyan ko kayo ng example ng isang normal na method. Void display name. Yan. So, S out. Halimbawa. Yan. Di ba po ganito ang isang normal na method. Wala siyang abstract keyword. Minsan, pwede siya magkaroon ng public. Ayan. And then, sa loob nito, ng curly brace na yan, makikita nyo may merong green, ano. And then, meron ditong code. Nandito yung mga code. And then, pwede tayo mag-declare ng variable. String message is equal to good morning. Ayan. Okay, di ba? Dito tayo nakakapag-declare ng variables. Nakakapag-generate ng output sa isang method. Pero po ang difference ni abstract method ay wala siyang body. Okay? So ngayon, paano natin siya malalagyan ng body is true. Children nila. Abstract class. Abstract class. Or no, sorry. Class na lang. So, class, sabihin natin child 1 para mas malinaw. And then, extends natin si person. So, ang parent ay si person, while ang child ay si child 1 natin. So, ine-extend niya si person, may lalabas ditong error. Yan, does not override abstract method name in person. Nakasulat. Kasi kailangan i-implement niya to. Dito dapat magkaroon ng body. So, kukunin natin to. Void name. Yan. So, since parent niya po kasi si person, na si person ay merong abstract na method, si name, kailangan po si child, meron din po na void name. Hindi na kailangan abstract, ano? Basta kailangan lang may name. Paano pag wala yan? Yun, mag-error ulit tayo. Does not override abstract method name in person. Kaya kailangan pa rin lagay si name. Ayan. And then, lagay natin S out. Your name is
Okay? So, dito tayo magkakaroon ng body. No? So, yun po yung purpose po ni abstract void name. Para yung mga children po niya, i-implement po yung method na naka-indicate dito. No? Halimbawa, class child 2. Second children. Extends ulit si parent or si person. Okay? Then, nagdo-double. Okay, so nakita niya error na naman. Does not override abstract method name in person. Kasi po, hindi natin in-implement si name. No? Since parent niya si person, kukunin ulit natin si void name. Okay? Dalag lang ng konti. Yan. Yan. Void name. And then, tsaka natin lalagyan ng body ulit. S out. Name is 1 deluxe. Okay. Then, syempre po, like normal methods naman, pwede tayo maglagay ng mga string. Diba? Like, normal method naman. Good luck. Yan, diba? Pag-assign tayo. So, hindi lang talaga pwede dito kaya abstract method. Pero sa mga children niya, dyan na po magkakaroon ng iba-ibang contents. Yung void name natin. Ano? Okay? So, ganun lang po ang abstract method. So, dako tayo sa interface. Yan. So, itong abstract class, matatanggal na yan. Papalitan na lang siya ng one keyword na lang, which is interface. Diba? So, basically po, comment natin, abstract class is equal to interface. Diba? Kaysa isulat mo yung abstract class, sulat mo lang interface. Diba? Yan. So, ang kaso po, meron mga nangyari na mula. Kaya, namula tong mga to. Yan. No interface expected here. No interface expected here. Dahil nga po, ang extends ay para lang sa class to class. But, we're talking about class and interface na. No? So, pag interface, iba na ang ano natin dyan. Kasi gusto natin ma-separate yung yung terms eh. Kasi pagka extends, di natin malaman kung anong type ba ng class tong inaano natin. Okay? So, instead po na extends, pag interface po tayo, implements po tayo. Okay? Then, class child 2, implements. Okay? Ayan. So, first po, ayan, implement. So, nawala na yung error natin sa mga class natin. Ano? So, pag ang parent po, interface, extends, implements dapat. No? Ganun po ang inheritance niya. Pero po ang parent ay class pa din. Like normal class, abstract class, extends ang inheritance nila. Okay. Po. So, again, kung parent daw ay interface, dapat implements ang keyword. Kung ang parent niya ay class, extends ang keyword. So, sa case nito, interface ang keyword. So, implements, no? Dito naman nag-error sa dalawang void kasi na-require niya na lagay natin yung public. Okay? Sa class, hindi masyadong mahigpit eh. Okay? So, public po sila. Okay? And then dito po, kailangan pa nating mag-declare ng abstract keyword para sa abstract method. Pag interface po, kahit wala na. Understood na po ni interface na abstract po yan. Automatic abstract. Okay. Hindi natin kailangan maglagay ng mga abstract na ganyan. Okay. So, yun ang kinaibahan nila. Pero kung sa usage, same lang din. Okay. So, balik tayo dito. So, makikita nyo dito, ganito rin. Ano.
Okay, so meron daw po tayong rules in defining an interface. Bawal daw siyang instantiate directly. So, yun po yung essence po ng abstraction, ano, tsaka interface, no? Cannot be instantiated directly. Hindi natin pwedeng makita kung ano yung nangyayari dun sa loob niya. So, halimbawa po, directly meaning yung pinaka-parent, ano, pag directly. Child implements person, si person ang parent. Ayan. Ngayon po, kunin natin si person. Sa public static void main, gagawa tayo ng object. No? Ang object po ay to instantiate a class to use its methods. Ayan. Paulit-ulit po tayo niyan everyday, ano. Ayan. Kasi yan ang mga fundamentals talaga ng OOP. Okay, so tawagin natin si person. Person P is equal to new person. Okay. Ayan, makikita niya dito. Ayun, nag-error na siya. Person is abstract. Cannot be instantiated. Okay, bawal mong instantiate ang interface or abstract class. Kasi nga essence niya eh. Pag na-instantiate mo yan, hindi abstraction ang tawag dyan. Okay? Ayan, tulad po nito. Ayan. Okay? Then, next. Ano pa raw? It is not required for interface to have a method. Kasi po ang interface ay isa rin namang class. Basta naka-declare interface, okay lang. So, wala namang error. Okay, next. Interface cannot be marked as final. Final interface, try natin. Okay, nag-error na po silang lahat, ano. Ano ba kasi yung definition ng final? Bakit ba bawal ang final? No? So, ang final po kasi dito ko lang ilalagay. Final means cannot be modified or changed. Opo. Or extended. Or implemented. Ibig sabihin po, pag final, sarili na lang niya, no? Bawal na po siyang mabago, ma-modify, ma-extend, magkaroon ng children. Modification po kasi yun eh, pagka nagkaka-children. Lalo, same din po sa implements, no? So, modifications pa rin yun. Okay? So, pag final, hindi natin magagawa to. Si class child 1 implements person, tsaka si child 2 implements person. Impossible na po yun, no? Basta naging final. Sabihin dito, cannot inherit from final person. Ganun. Sabihin dito, interface and final illegal combination. Bawal po kasi yan, no? Okay. So, madali lang naman po yung fix dun. Iwasan nyo lang yung paggamit ng final. Okay, next. Interfaces are assumed to abstract. Okay, sinasabi ko nga, pag interface, abstract yun, no? Hindi mo na kailangan gawing public abstract interface drinkable. Public interface drinkable or interface drinkable, enough na. Okay, kasi sabi nga dito sa rule number 5, all abstract, default, and static methods in an interface are implicitly public. So, sabi natin implicitly, automatically, public, may nakalagay agad na public dyan. Pwedeng maglagay ka ng public, pwedeng hindi na. Same pa rin yung mangyayari. Like dito po, public interface drinkable. Tiyan mo dito sa number sa pangalawa. Public abstract interface drinkable. Ang haba, di ba? Pero ganito lang din naman yan. Okay lang na ganito. And then next, public abstract get num glasses. Ang haba. Pwede natin siyang i-shorten to int get num glasses, and still abstract pa rin siya. Ganun po ang sense ng interface. Lahat po ng ilagay mo dyan, automatic, abstract. Okay? So, next naman, an interface that extends another interface as well an abstract class that implements an interface
inherits all of the abstract methods at its own abstract methods. Sinasabi lang po dyan, pag po yung interface ay inimplement po ng isa pang interface. Okay? Ito po. Halimbawa po, si public interface sellable, extends drinkable, and potable. Okay? Balik tayo. Mahaba po ito. So, makikita nyo po dito, meron tayong interface, ano. Yan. Pag ini-extend po sila ng mga normal classes or childs nila, implements po yung keyword natin. Pero po, how about extend po siya ng another interface? Okay? Interface potable. Ganyan kayo nasa handouts. Okay? Interface potable. Try natin kung implement sa implements person. Gumana ba? Nag-error ba? Yes, nag-error po. No? Mali lang yung sinasabi dun sa error, pero po dapat po yan ay extends. Okay? So, ganito. Pag class to interface implements. Pero, pag interface to interface extends pa rin. No? Okay? Interface to interface extends pa rin ang gagamitin natin. Interface potable extends person. Then, gawa tayo ng void dito. Void drink. Hindi ko na kailangan lagyan ng abstract keyword. Automatic. Abstract na yan kasi interface tayo. Okay? So, ngayon po, once in-extend po ni potable si person, kukunin din po niya yung method sa loob. Diba? Ganun po pag in-extend siya. Minamana mo yung nasa parent. Ano ba yung nasa parent niya? Si void name. So, baba tayo ulit. Gawa tayo ng class. Child 3. So, si child 3 nakafocus kay potable naman. Implements potable. Okay. So, ngayon, kanina po sa rules natin, kailangan pagka in-implement natin yung isang interface, kukunin natin yung mga methods nila. Implement natin. So, void drink. May kulang tayo, no? Kailangan natin ng public pag interfaces na. Okay, kulang pala nito. Ayan. Okay. So, meron na tayong drink. Okay na, no? So, ngayon po, ang problema, error pa rin siya. Kailangan pa rin niya yung name. Bakit po biglang hinihingi yung name? Kasi, si interface potable ay ine-extend si person. So, kung kailangan i-implement si void drink, kailangan ding i-implement si void name. Public void name. Ayun, and then, okay na tayo. Ganun po yan, ano? Yan. So, si class child 3, in-implement niya si potable. Kailangan po niyang gamitin parehas yung drink, tsaka yung name. Yan. Ganun po yung sinasabi sa example sa rule number 1 in inheriting an interface. Medyo mahaba lang. Review na lang ulit. No? Next. The first concrete class that implements an interface or extends an abstract class implements an interface must provide an implementation for all of the inherited abstract methods. Sabi po dito, the concrete class. Yan, sabi dito, ito yung concrete class natin. Ito po. Ayan, ito yung concrete class pala. Yan. So, una, tingnan natin to. Public interface drinkable. Okay. And then, may public interface potable. Sorry. And then, si public abstract class. So, abstract pa rin yan. Public abstract class water. Ni-implement daw niya. Di ba kanina, pag class to interface, implement.
Okay? Drinkable and then potable. Isang isang advantage din ng interface ay pwede kang mag-implement ng dalawa. So, si drinkable tsaka si potable. Ang laman ni drinkable ay get num classes. Ang laman ni potable ay get content. No? So, ngayon, public class juice extends water, implements drinkable, and then potable. So, ngayon, hindi po abstract to. No, si public class juice, wala siyang abstract. Tapos, ini-extends po niya yung mga abstract class. And then, in-implement din niya yung mga interface. Ang tawag po kay public class juice, no, ay concrete class. No, again po, ang concrete class is a normal class or hindi po abstract na class na nag-extends po sa mga abstract classes. So, ganun po ang concrete class. Okay, same po dito. Ito. So, in-implements po niya si potable. So, ang class child tree ay concrete class. Yeah. Again, normal class, in-extend yung abstract class. Yun lang po. Then, concrete class. Okay. So, once po na, kahit po dalawa yan, diba, dalawa yung pinagkukuhanan natin, dapat implement niya pareho yan. Si void name, tsaka si void drink. No? Yan. Kahit po tanggalin natin to halimbawa, so wala nang extend, implements potable quit person. Yan. Same po yun. Implements potable and person. So, ibig sabihin, implement niya pareho si void name, tsaka si void drink. No? Okay? So, next naman, malapit na tayo. Rules in implementing an interface. So, rule number 1, an interface cannot implement another interface. No? Ito po yung kanina. Interface potable implements person. Diba? Bawal. Sabi ko. Kailangan po extends. No? Again, class to interface implements, while interface to interface extends dapat yung keyword. Okay? The next, a class can implement 2 or more interfaces that contain the same method. Okay? Sabi po dito, si interface 1 daw ay merong get num classes. Yes. And then, si interface 2 ay meron ding get num classes. Dalawa silang magkaibang interface. Parehas sila ng abstract method. Ito po. Ngayon po, si public class water, si concrete class, okay, in-implement po niya both drinkable and potable na parehong merong get num classes. Same lang sila ng method. So, paano po ang gagawin dyan? So, isang implementation lang since parehas naman silang dalawa. And then, na po yan. Hindi na po mag-error, kumbaga. No, mako-comply na natin. Kasi same lang naman sila ng pangalan. Number 3, a class can implement interfaces containing methods that overload. So, hindi naman siguro magiging problem yan. Opo. Public interface drinkable, get num classes. Public interface potable, get num classes, int num. Opo. Dito nga po pwede, di ba? Nang wala. Paano pa ditong magkaiba na sila ng signature or magkaiba na sila ng parameters. Okay? Next, a class cannot implement interfaces that contain methods with the same signature but different return type. So, yun lang po ang isang hindi pwede. Dito, nakikita nyo public int get num classes. Dito rin public int get num classes. Mangyayari dito naman sa rule number 4, public int get num classes sa isang interface and then sa kabila,
public void get num classes. Yun po yung hindi pwede. Dapat, kung magkakaparehas ng pangalan, dapat same din ng return type. Okay? Kung int yan, dapat int din dito sa ibang interface. Else, magkakakontrahan silang dalawa. Okay? So, yun lang para sa lesson number 8 sa interfaces.